Ito yung gangsa. So yung paraan ng pagtugtog niya, pwedeng pag-hit, tsaka pag-mute. Ito naman ang tinatawag nilang kulintang. Ang kuglong ay nagmula sa tribo ng mga Manobo. At ito naman ang pulala, mula naman sa Talaandig tribe ng Bukidnon. Philippine traditional music and instruments are at risk of fading away due to modernity and loss of public interest. Francis Mascardo, a teacher dedicated to collecting and preserving these instruments, aims to educate younger generations about their cultural significance through the Kultura at Kamalayan project. Sa nakikita ko, ang traditional instrument, specifically mga indigenous instrument na to sa Pilipinas, ay parang ticking time bomb na unti-unting nawawala. So kung hindi natin to patuloy na gagamitin or pag-uusapan at pag-aaralan, mawawala na lang bigla yung kultura natin. Mawawala na lang bigla yung identity natin. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makakwentuhan yung ibang kabataan na galing sa iba't ibang tribo. Kung saan doon ko nakuha yun, pero nakakalungkot. Sila mismo hindi nila alam. So ibig sabihin, kakaunti na lang yung mayroong interest dito. So in the future siguro nakikita ko kung hindi natin to susuportahan, kung hindi natin to pag-uusapan, mawawala na lang to. At patuloy at paulit-ulit tayong mangungopya sa kultura ng iba. Siguro number one challenge siguro yung financial support. Siyempre ito, naipon ko base lang dun sa kakayahan ko kung paano makaipon siya. Isa yun sa mga challenge kasi kung paano pa makaka-acquire ng mga instrumento at paano ipe-preserve tong mga to. Pangalawang challenge, suporta siguro. Suporta galing sa gobyerno kasi sa totoo lang hindi ko to kayang mag-isa. Sa ibang bansa, meron silang mga traditional music scene, dance na hanggang ngayon included pa rin dun sa pagtuturo sa kanila sa pag-e-educate sa mga bata. Sa ngayon, yung madaling paraan na nagagawa ko ay magbisita doon sa mga eskwelahan para magbigay ng free seminar, free workshop para somehow ma-experience nila na meron palang ganitong instrumento na nag-i-exist. Siguro isa sa dahilan kung bakit ko ginagawa yung ganitong klase ng advocacy para meron ako ma-inspire na kahit isa, dalawa or tatlong kabataan na magpatuloy. This is more than preservation for Francis. It's an expression of his love for the Philippines, his heritage and unique identity, and reminding us that loving our culture means knowing ourselves. Isa sa mga pinapangarap ko malibot buong Pilipinas. Dala yung mga instrumento na to na dumadayo sa mga eskwelahan para ipakita sa mga bata na Pilipino tayo, meron tayong sariling musika na minsan bigyan natin ng pagkakataon na mapag-aralan at mapakinggan yung mga ganitong instruments para meron tayong mapagmamalaki na meron tayo ng sariling atin. Iimbitahan ko kayo na maging bahagi ng Kultura at Kamalayan Project sa pamamagitan ng pag-like and share ng Facebook page namin. Ganon din sa mga eskwelahan, maaari nyo kaming imbitahan sa pamamagitan ng pag-message sa aming Facebook page. Pupuntahan namin kayo para i-share kung gaano ka-rich yung ating culture and the arts sa pamamagitan ng traditional instruments. Sobrang rewarding at fulfilling na magkaroon ako nito tapos maibahagi ko din. Kasi naniniwala ako na ito yung purpose ko sa buhay. Ang goal ko bilang isang traditional musician ay makilala yung traditional instruments natin, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo.